Sa mundong puno ng bala, suntok, at dugo, may isang lalaking gumising na walang alaala pero may kakayahang pumatay. Ito ang Headshot, isang Indonesian action film na walang preno pagdating sa karahasan at survival. Isang kwento ng pagkakakilanlan, nakaraan, at bangis, kung saan bawat suntok ay may bigat at bawat kalaban ay walang awang humahabol. Sa Real Asia Talk, silipin natin kung paano ginawang sandata ang pagkawala ng alaala at kung bakit walang ligtas sa mundong ito. Nagsisimula ang pelikula sa isang piitan kung saan ang isang lalaking nakasuot ng kamiseta na inihahatid ng mga pulis ay nakipagkita sa isang mob boss na kilala bilang si Lee. Ipinakita ng lalaking nakakamiseta ang mga larawan ng mga kabataang kanyang pinaslang at ipinaalam kay Lee na darating ang kanyang paghihiganti kinabukasan. Samantala, isa pang bilanggo na inatas ang magpunas ng sahig ang palihim na kumuha ng patalim mula sa timba ng panlinis at sinaksak ang isang gwardya sa lalamunan. Pagkatapos nito, nakakuha ang bilanggo ng isang baril at pinatay ang isa pang gwardya ng piitan. Sumunod ang isang putukan kung saan napatay ng bilanggo ang ilang gwardya bago siya tuluyang masugatan ng malubha at mamatay. Hinawakan ni Lee ang ulo ng lalaking nakasuot ng kamiseta at ibinagsak ito sa pintuan, dahilan upang mawalan siya ng malay. Pagkatapos, pinalaya ni Lee ang kanyang sarili at hinamon ng lalaki sa isang suntukan. Hindi nakayanang labanan ng sugatang lalaki si Lee at bumagsak siya sa matigas na sahig ng piitan. Matapos nito, pinalaya ni Lee ang iba pang mga bilanggo at hinikayat silang kunin ang kanilang mga armas at tumakas. Hindi nagtagal, hinarap ng mga gwardya ang mga tumakas na bilanggo at sumiklab ang isang mapaminsalang putukan na ikinamatay ng lahat ng naroon. Muling lumitaw si Lee at matagumpay na nakatakas mula sa piitan. Makalipas ang 2 buwan, inaalagaan ni Dr. Alan ang isang lalaki. Ang pangunahing tauhan ng pelikula na nasa koma sa isang liblib na ospital sa isang maliit na isla. Nababalot ng misteryo ang kanyang nakaraan at tunay na pagkakakilanlan. Kalaunan ay nagkamalay siya at nahulog mula sa kama. Nagising si Alan at sinimulan ng kanyang pagsusuri sa lalaki. Sa kasamaang palad, wala siyang alaala ng kanyang mga sugat o ng kanyang sariling pagkatao. Dahil dito, pinili niyang gamitin ang pangalang Ishmael hango sa nobelang Moby Dick na kasalukuyang binabasa ni Alan. Habang nakatingin sa kanyang refleksyon, nakaranas si Ishmael ng panandaliang alaala ng isang babaeng bumaril sa kanya sa mukha. Matapos ang mga pagsusuring medikal, binigyan siya ni Eileen ng bagong kasuotan. Habang lumilipas ang mga araw, gumagaling ang kalusugan ni Ishmael at mas madalas siyang nakakasama ni Eileen. Sa isang paglalakad sa dalampasigan, ibinunyag ni Eileen na natagpuan siya sa tabing dagat ng isang lokal na residente. Lumipat ang salaysay kay Anto, isang gang leader, at sa kanyang kanang kamay na si Bondi. Inaasahan nila ang pagdating ni Lee para sa isang pagpupulong, ngunit nahuli ito. Nag-alab ang galit ni Anto, ngunit hinikayat siya ni Bondi na maghintay. Nang dumating si Lee, agad na sinabi ni Anto na ayaw na niyang ipagpatuloy ang kanilang samahan dahil sa mababang kalidad ng mga armas na ibinibigay ni Lee. Kasabay nito, sumiklab ang isang rambulan sa pagitan ng magkatunggaling gang sa labas. Sa huli, madaling natalo ni Bessie, tauhan ni Lee, ang mga tao ni Anto. Si Rika, isa pang kasapi ng gang ni Lee, ay naghagis ng kutsilyo sa isa sa mga tauhan ni Anto bago makipaglaban sa iba pa. Bumunot ng baril si Anto upang patayin si Lee, ngunit tinugon ito ni Lee sa pamamagitan ng pagsaksak sa lalamunan ni Anto gamit ang kanyang chopsticks. Pagkatapos, kinuha ni Lee ang baril ni Anto at pinatay ang natitirang mga kasapi ng kalabang gang. Nang handa na niyang patayin si Bondi, nagbigay ito ng mahalagang impormasyon. At isiniwalat na si Ishmael, dating kasapi ng gang ni Lee, ay buhay pa. Pinaputukan ni Lee si Bondi, tinamaan ang kanyang tainga, at inutusan siyang pumunta sa ospital upang kumpirmahin ang impormasyon tungkol kay Ishmael. Sumunod si Bondi at nagtungo sa ospital kung saan naging magaspang ang kanyang asal. Sinubukan siyang awatin ng isang gwardya, ngunit sinampal lamang niya ito. Namagitan si Eileen at Ginamo ang sugat sa tainga ni Bondi. Tinanong ni Bondi si Eileen tungkol sa kinaroroonan ni Ishmael, ngunit nagatubili siyang ibigay ang impormasyon. Gumamit ng pananakot si Bondi, ngunit naputol ito nang dumating si Ishmael at mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Gumanti si Bondi sa pamamagitan ng pagpalo ng bote sa ulo ni Ishmael, pansamantalang natarante ito. Gumanti si Ishmael at inihagis si Bondi sa pader. Bumunot ng baril si Bondi, ngunit mabilis na inagaw ni Ishmael ang magazine ng bala. Dahil sa galing ni Ishmael, mabilis na tumakas si Bondi. Pagkatapos nito, nagtungo sina Eileen at Ishmael sa lungsod. Iminungkahi ni Eileen na sabay silang pumunta sa Jakarta, ipinaliwanag na hindi naligtas ang ospital at kailangan ni Ishmael ng operasyon upang alisin ang mga tipak ng bala sa kanyang utak na maaaring gawin sa Jakarta.
Gayunpaman, iginiit ni Ishmael na kailangan muna niyang tuklasin ang misteryo ng kanyang pagkakakilanlan at nakaraan bago sumama sa kanya. Kinabukasan, inihatid niya si Eileen sa terminal ng bus. Hindi nila namalaya na ang mga tauhan ni Lee ay lihim na nagmamasid mula sa isang sasakyan. Habang umaandar na ang bus, sinimulan ng mga tauhan ni Lee ang paghabol sa pag-aakalang sakay nito si Ishmael. Samantala, si Ishmael ay sumabay sa isang rider ng motorsiklo. Kalaunan, naharang ang bus ng mga tauhan ni Lee na patuloy na naghahanap kay Ishmael. Biglang pinatay ng isang tauhan ng driver ng bus. At sinimulan ng grupo na halughugin ang loob ng sasakyan. Isang takot na si Eileen ang tumawag kay Ishmael at ipinaalam ang delikadong sitwasyon. Pagkatapos nito, nagsimulang magpaputok ang mga tauhan sa mga pasahero ng bus. Ang tanging nakaligtas ay sina Eileen at isang batang babae. Nang handa ng patayin ng isang tauhan ng bata, lumabas si Eileen mula sa kanyang pinagtataguan at nakiusap para sa buhay ng bata. Tinanong ni Bondi kay Eileen ang kinaroroonan ni Ishmael. At sinabi niyang nanatili ito sa lungsod, di nagtagal, dumating si Ishmael sakay ng motorsiklo. Sumakay siya sa bus at hinanap si Eileen ngunit walang bakas na makita. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang mga tauhan ni Lee sa bus upang sunugin ang mga bangkay at burahin ang lahat ng ebidensya. Isang tauhan ang bumunot ng itak at tinangkang patayin si Ishmael, ngunit pinatumba niya ito sa pamamagitan ng pagbali sa braso. Pumasok ang isa pang tauhan at binuhusan si Ishmael ng gasolina habang sinusubukang sindihan ang lighter, ngunit marahas niya itong itinulak palayo. Habang pilit kinukuha ng tauhan ng lighter, nilapitan siya ni Ishmael at binaril sa mata. Sumunod, pumasok ang isa pang tauhan ni Lee na may hawak na sulo at inihagis ito sa sahig. Binabasag ni Ishmael ang likurang bintana at tumalon palabas ng bus. Nakipaglaban siya sa isa pang tauhan ni Lee. Napilit siyang itinutulak pabalik sa nagliliyab na bus. Nadaig niya ang tauhan at pinatay ang isa pa sa pamamagitan ng marahas na pagbagok ng ulo nito sa bus. Di nagtagal, dumating ang mga pulis at hinampas si Ishmael sa ulo, dahilan upang mawalan siya ng malay. Dinala ng mga tauhan ni Lee sina Eileen at ang batang babae sa kanilang taguan. Si Bondi, na lalong naging palalo at madaldal, ay lumabi sa hangganan at pinatay ng mga tauhan. Nagkamalay si Ishmael sa loob ng isang interrogation room. Siya ay pinaghihinalaan sa massacre sa bus, ngunit iginiit niyang ang tanging layunin niya ay hanapin si Eileen. Ipinaliwanag ng isang opisyal ng Interpol ang operasyon ni Lee kung saan dinudukot ang mga kabataan at hinuhubog bilang mga tapat na drug trafficker at armadong tauhan, isa si Ishmael sa mga ito. Ibinunyag din ng opisyal na minsan na nilang nahuli si Lee na walang armas at proteksyon, ngunit nakatakas din kalaunan. Ipinakita niya ang isang litrato ni Lee at Ishmael na magkasama sa isang restaurant, ngunit inamin niyang wala siyang alaala nito, kasabay ng biglaang pagkawala ng ilaw. Tumayo ang opisyal upang siyasatin ang nangyari ngunit agad siyang pinatay sa pamamagitan ng isang itak na dumaan sa bintana. Sinalakay ng hit squad ni Lee ang istasyon ng pulisya upang patayin si Ishmael. Pumasok ang tauhang may itak at sinubukang patayin si Ishmael. Naginamit ang mesa bilang panangga. Itinulak niya ang tauhan gamit ang mesa at mabilis itong pinugutan gamit ang sariling sandata. Biglang may inihagis na granada sa istasyon ng pulisya at nagtago si Ishmael sa likod ng mesa. Matapos ang pagsabog, pumasok ang mga hitman upang tiyakin ang kanyang pagkamatay, ngunit lumitaw siya mula sa likuran at pinatay sila gamit ang baril. Tinangka ni Ishmael na tumakas ngunit nasalubong siya ng mga tauhan ni Lee sa labasan. Habang nagpapaputok ang mga ito, nakahanap siya ng masisilungan sa huling sandali. Nagkahiwa-hiwalay ang mga tauhan upang siya ay tugisin. Inambush niya ang isa sa kanila at sumiklab ang isang mabangis na laban. Nagtago si Ishmael sa ilalim ng mesa habang inuubos ng tauhan ang bala ng kanyang baril. Nang maubos ang bala, sinugod ni Ishmael ang tauhan at nadaig ito. Matapos ang matinding suntukan, binaril niya ang tauhan sa mukha. Nagtapos ang engkwentro sa pagpabagsak ni Ishmael sa natitirang mga tauhan. Pagkatapos ng labanan, nakaranas siya ng mga alaala tungkol sa 2 tauhang kanyang napatay. Sa kanyang nakaraang buhay bilang tauhan ni Lee, sila ay magkakasama. Dumalaw si Lee kay Eileen at tinawagan ng isa sa kanyang tauhan upang utusan itong huwag patayin si Ishmael. Sa kanyang pagkagulat, si Ishmael ang sumagot at sinabing siya ay buhay. Sinakal ni Lee si Eileen. Dahilan upang itarak niya ang isang gunting sa balikat nito. Mabilis itong hinugot ni Lee at binitawan siya. Habang papalapit si Ishmael kay Lee, ipinakita ang mga alaala ng kanyang pagsasanay kasama ang mga tauhan ni Lee. Pumasok si Ishmael sa isang masukal na kagubatan at natagpuan ng isang balon. Doon niya nakilala si Bessie at nalaman na silang tatlo. Siya, si Bessie, at si Rika ay sabay-sabay na sinanay.
Ikinukulong ni Lee ang mga bata sa balon at hinahayaan silang magutom. Makalipas ang ilang araw, maghahagis siya ng pagkain at ang nag-iisang makakaligtas sa labanan para sa pagkain ang siyang pinalalaya. Sinisikap ni Ishmael na hikayatin si Bessie na bawiin ang kanyang suporta kay Lee, ngunit nanaig ang katapatan ni Bessie. Nagkaroon ng labanan at nanaig si Ishmael kay Bessie na naghatid ng isang malakas na suntok sa ulo nito. Habang nalalapit ang kamatayan, nagtungo si Bessie sa dalampasigan at doon pumanaw habang pinagmamasdan ang tanawin. Sinundan siya ni Ishmael sa baybayin, ngunit biglang lumitaw si Rika sa likuran niya at pinaputukan siya habang siya'y nagmamadaling umiwas. Nang matuklasan ni Rika ang bangkay ni Bessie, hinabol niya si Ishmael. Nang matagpuan niya ito, naghagis si Ishmael ng buhangin sa kanyang mga mata at inagaw ang kanyang baril. Sa sandaling iyon, naalala ni Ishmael na si Rika ang bumaril sa kanya noon at nagdulot ng kanyang pagkawala ng malay. Inutusan niya si Rika na dalhin siya kay Lee. Ngunit sinuway siya nito at hinamon siya sa isang tunggalian. Sa kabila ng maraming sugat ni Rika, si Ishmael ang nanaig. Pagkatapos nito, nakiusap siya kay Rika na itigil na ang pakikipaglaban at ipinahayag ang kanyang hangaring tumigil na sa pagpatay. Sinamantala ni Rika ang kanyang pagkakabaling at naglabas ng baril, ngunit hindi na niya ito muling nagawang iputok kay Ishmael. Sa halip, walang tigil siyang nagpaputok hanggang maubos ang bala. Nabigla si Ishmael at sa likas na reaksyon, malubha niyang nasugatan si Rika sa paghagis ng kutsilyo. Sa kanyang mga huling sandali, inaliw niya si Rika at pagkatapos ay tinawagan si Lee, inaamin na ganap nang bumalik ang kanyang alaala. Pagkaraan nito, natuklasan ni Ishmael ang lihim na taguan ni Lee. Samantala, sa taguan, isang tauhan ang naghahanda na saktan si Eileen. Nakialam ang munting babae. At inihagis ang isang plato sa ulo ng lalaki at ginamit ni Eileen ang isang tipak mula sa basag na plato upang sugatan siya. Pagkatapos, inagaw ni Eileen ang baril at pinaputukan ang tauhan. Nagpatuloy sila sa pasilyo at inalis ang isa pang tauhan. Habang tinatangka nilang tumakas, nakasalubong ni Eileen ang ilan pang tauhan ni Lee, ngunit sa kabutihang palad, dumating si Ishmael at pinabagsak ang mga ito. Sa kanilang muling pagkikita, una munang nagpakita ng galit si Eileen kay Ishmael dahil sa kanyang nakaraan na naging dahilan ng kanyang pagkabihag. Nakumbinsi niya si Eileen na iniwan na niya ang kanyang dating sarili at nauwi ito sa isang taos-pusong yakap. Dumating si Lee, galit na galit dahil napatay ni Ishmael sina Bessie at Rika, mga taong lubos niyang pinahahalagahan. Sumunod ang isang mabagsik na labanan sa pagitan nilang dalawa kung saan nangingibabaw si Lee dahil sa kanyang higit na lakas at malawak na karanasan. Di naglaon, ilang beses niyang tinamaan ang ulo ni Ishmael na nag-iwan dito na hilo. Sinamantala ni Lee ang pagkakataon upang magbigay ng isang mapanakit na hampas, ngunit bahagyang nakaiwas si Ishmael. Pagkatapos nito, nagawang baligtarin ni Ishmael ang sitwasyon pabor sa kanya. Gayunman, bumagsak siya sa lupa dahil sa pagod na nagbigay daan kay Lee upang makatakas palabas. Hinabol siya ni Ishmael at muling nagpatuloy ang labanan sa gitna ng masukal na gubat. Ang rurok ng kanilang tunggalian ay nagbunga ng maituhog ni Ishmael si Lee sa isang matalim na sanga ng puno. Sa huling desperadong pagtatangka na manalo, sinikap ni Lee na ituhog si Ishmael sa parehong sanga, ngunit napigilan siya ni Eileen sa tamang oras. Dahil sa kanyang mga sugat, tuluyang pumanaw si Lee. Nagpapagaling si Eileen sa isang ospital habang patuloy na nilalabanan ni Ishmael ang malubhang mga pinsala. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nagising siya na nasa tabi si Eileen, na bumati sa kanya ng isang ngiti. Ang headshot ay hindi para sa mahihina ang loob. Diretso ito sa aksyon, brutal, marahas, at halos walang pahinga. Ramdam mo ang impluensya ng The Raid, pero may sarili itong identity lalo na sa gunfo at hand-to-hand combat. Hindi man kasing lalim ang kwento, bumabawi ito sa intensity ng bawat eksena. Para sa akin, ang lakas ng pelikula ay nasa physicality ng laban, parang bawat suntok ay totoong tumatama. Kung hanap mo ay raw, savage, at walang filter na action, solid ang headshot. Ang headshot ay patunay na kayang makipagsabayan ng Indonesian cinema sa pinaka-brutal na action film sa Asia. Isang pelikulang hindi lang basta pinapanood, kundi nararamdaman sa bawat tama at putok. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng recap at gusto mo pa ng mas maraming Asian action at thriller content, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ng thoughts mo, at mag-subscribe sa Real Asia Talk. Kita-kits sa susunod na kwento.